Bago ba mag-July 17, naabisuhan kayo o magkakaroon tayo ng demolition ng 17? Wala po. Basta binukpok na lang na pinukpok yung aming tinitirahan. Nag-issue kami ng notice of violation May 8, 2024. Tapos sinundan po ng June 11, 2024. Ganun pa rin ang ginawa niya. Refuse to receive and sign. Mayroon po akong deed of sale na binili ko po yung rights. Titulo ng lupa, meron po Wala kayo? pa, wala po. So alam niyo pong hindi kayo dapat talaga nandyan. Binigyan lang po ako ng certification for relocation. Nasaan po yung relocation namin? Yung certification na ibinigay ko sa inyo, katunayan yan na isa kayo sa mga magiging beneficiary. Eh magbuhat po nung binigay ko sa kanila yung certification, binigyan ko sila ng mga requirements, hindi na po sila bumalik. Apo nakapasa yung mga anak niya, mabibigyan pa rin po sila ng isang unit ulit yan. Ang itinukuhan ko lang, sir, ano pa ang kanilang problema pa? Ay lahat po talaga ibinigay na natin sa kanila. Nung nakatira ka ba sa sinasabing lupa, ikaw ay nagbabayad ng buwis? Hindi. Pero pinarenta mo pa sa iba, tama po ba? Sabi ng Sir Jerry, nagdala ka pa ng ibang tao doon sa lugar na hindi naman dapat po. Alanganin tayo, nanay, ha? Po si Rosita Hernandez at si Arlene Ombena. Lumapit po kami dito sa Tagbitag para po humingi ng tulong sa aming mga problema. Ang aming problema po ay mayroon na po kaming relocation pero bakit po pinademolish pa rin ni Kapitan Alan Franza yung aming tinitirahan na hindi pa naman kami dinadala sa aming pupuntahan. Sa ngayon po ang aming mga gamit ay nasa labas po. Wala ho kaming maimbakan ng aming mga gamit sa dahilang dinimulis na po yung aming tinirahan kahapon. Dinimulis na po yung tinitirhan namin. Kaya madali po akong pumunta doon. Kaya pagdating ko na po doon, wala na talaga. Kaya Sir Ben, Tolpo, humihingi po kami ng tulong nyo na sana ang nakalagay doon sa relocation immediately. Kasi wala kaming pangrenta. Ang mga gamit po namin ngayon nasa lupa. Kaya inasahan po namin ang tulong nyo po, Sir Ben, Tolpo. Maraming salamat po. Kamusta, ma'am? Kailan po ba giniba ang inyong mga bahay? Nung July July 17 po. Ilang araw lang, no? So medyo Opo. fresh pa po. Ano Opo. pong nangyari nung araw na yun? Ako po sana maghahatid na po ako ng requirements po para sa relocation ko namin doon sa Murong daw po. Nasalubong ko po yung barangay na ang sabi po nung mga taga-barangay, yung mga ni Alan Franza, sabi niya, ate, pinapapunta ka ni Kapitan mamayang alauna ng hapon kasama daw po si Sir Jerry na yung may hawak po sa amin ng relocation. Okay, sige, ma'am. Bago ba mag-July 17, naabisuhan kayo o magkakaroon tayo ng demolition ng 17? Wala po. Mag-impake na kayo? Wala po. Sigurado po kayo? Opo. So, nagkagulatan na lang nung 17? Nagulat lang po ako nung 17 nang sabi ko sa kanya, mayroon ba kayong court order galing kay Sir Jerry? Hindi po ako nila inintindi. Basta binukpok na lang pinukpok lang ko yung aming tinitirahan. Opo, parang may video po kayong pinakita sa amin, no? Opo, ginawa namin. Hindi na namin inintindi po ma'am yung gamit namin. Pumunta na po kami sa inyo. Ano po bang status ng mga bahay ninyo dyan? Kayo po ba ay nakikitira lang? Rights lang po ba yan? Ako po talaga, rights po yan, pero 1987 nandyan na po ako. Wala naman po sa aming problema, ma'am, kasi ang hinihintay lang po namin talaga yung pinangakong relocation. Okay, so nanay, masakit pakinggan ha, Opo. pero ang term po natin dito siguro informal settlers. Mayroon po akong deed of sale na binili ko po yung rights. Titulo ng lupa, meron po Wala kayo? pa, wala So po. alam niyo pong hindi kayo dapat talaga nandyan? Opo. Opo. Kailan po kayo unang sinabihan ng barangay o ng munisipyo man lang na kayo dyan ha, alanganin ng pwesto nyo dyan, balang araw aalisin kayo dyan? Hindi, wala naman po sa aming problema, ma'am. Pinagtatakahan ko lang po kasi bakit ang barangay sa amin ang mag-aano samantalang ang project po na yan ay kay Mayor. Dapat si Mayor po ang magsabi sa amin ng ganon. Pero ako sa akin walang problema, ma'am. Basta yung relocation ibigay na nila sa amin. Kahit anong oras aalis na po kami. Pero nung mga oras na pinademolish kayo dyan, may relocation na ba kayo? Binigyan lang po ako ng certification for relocation. Nasaan po yung relocation namin? Papel lang. Pero papel yung lang mismong po. lilipatan, Wala pa po. Kanino nang galing yung sinasabing certification sa of ano po, sa relocation? upaw po.
Sa Upaw. Opo, si Munhasper po ang nagkapirma doon sa ano po. Sino ang nagpa-demolish? Si Kapitan ba o munisipyo? Utos po daw ni Sir Jerry kay Kapitan. Sino na si Jerry? Yung may Anong hawak po opisina? sa amin ng Rupin sa Upaw po. Sa Upaw si Jerry? Opo. Sino po ang nag-demolish, nanay? Barangay po. Barangay ang nag-demolish. Okay, sige. Kapitan Alan Franza, naririnig mo po kami? Yes, ma'am. Then, nung una po kasi, yan si Mrs. Rose Hernandez. Isa po yan sa recalcitrant. Yung mga hindi po naniwala sa proyekto po. Ngayon, anong demolish na po sila actually noon ba? Nang uumpisahan po yung bill ng Bistik Bill 20. Nagpasaklolo po sila kay Father Daniel Godefroy. Diyan sila tumira sa may simbahan, saka diyan sa tabi ng simbahan. Meron pong kasunduan dito na pinirmahan si Mrs. Hernandez, Ramil Hernandez, Arlene Obina, Arlene Dumantan. Yung mga pinatira niya dyan. Na pag nabigyan na po sila ng unit dyan sa Bistik Bill, ay aalis po sila na aalis. Ang kasunduan po ay pinirmahan noong November 25, 2021, mismo dito sa tanggapan ng barangay, kaharap po yung pari namin, yung kura paroko namin. At nakalagay din naman po rito na pag nabigyan na siya ng unit ay aalisin niya. Pero nabigyan na po siya ng unit sa Bistik Bill. Ngayon, humihirit sila ng relocation. Ngayon, binigyan na rin po sila ng certification ng relocation. So, dapat asikasuhin nila yung requirements. Pero hindi siya umalis dyan. Ang ginawa niya, pinatira niya yung anak niya doon sa unit. Tapos, yung sinasabi niyang walang abiso, hindi po totoo yun. Ito, ang dami kong hawak na papel. Abisuhan siya, hindi lang nila tinatanggap. Nabigyan ba kayo ng sinasabing unit sa Bistik Bill? Yes So po. nabigyan ka. Bakit ka pa humihirit ng sinasabing relocation? Sir, yung unit po na hindi po kami, malaking pamilya po kami. Hindi po kami magkakasya. Sa gamit pa lang namin po, kahit tingnan nyo, wala na po kaming matulugan. So nangyari lang, bakit nagbigay na ng certification, nagbigay na lahat na for relocation, bakit ma'am naghahanap ka pa ng posibleng pwedeng makuha or something like that? Bakit pa kayo lumapit dito kung meron ng certification? Sinira po nila yung aming tinitirahan na hindi pa po kami dinala doon sa aming pupuntahan. Pero baka kasi yung pinagbasihan ni Kapitan is dahil meron ka ng sinasabing unit sa Bistik Bill. Di ba po ba? Opo. Sino pong nakatira sa unit nyo ngayon sa Bistik Yung Bill? mga anak ko po, yung dalawang pamilya ko pong anak. Kanino po ba in-award yung unit na yun? Sa anak ko po. Actually, ang unit nakapangalan sa kanya. Ang ginawa niya, pinangalan dun sa anak. Sabi ng Kapitan, Mayo pa lang, nabigyan na kayo ng abiso. Bakit ang sinasabi niyo po, nanay, wala daw po? Ano bang totoo rito, Kap? Tsaka nanay Rosita? Hindi po. Ang sabi po sa akin, pinapapunta po ko sa barangay. Sabi kong gano'n, Kap, hintayin na lang po natin yung aming relocation tutura, aalis naman po Okay, kami. so magkatuwid, ikaw ay nakatanggap ng sinasabing abiso ng barangay. Kaya ka pumunta sa barangay. Tama po ba? Hindi po yung yung abeso na yun, mag-uusap sana daw po kami. Oo. So ma'am, so magkatuwid, Opo. alam ninyo. Yun yung tanong ko. Alam ninyo Na may demolish. nanggaling sa barangay na abiso, kaya ka pumunta ng barangay. Pero hindi po demolish yung sinasabi. No. Ano sinabi? Basta ang sabi, pag pinapapunta na ako, mag-uusap kami po. Yun lang. Kapitan, naririnig niyo po ito. Ano pong masasabi niyo? Ay, alam nyo, hindi po tama yung sinasabi niya ni Mrs. Hernandez. Nag-issue kami ng notice of violation May 8, 2024. Hindi niya po, ang nakalagay rito, refuse to receive and sign. Tapos sinundan po ng June 11, 2024. Ganun pa rin ang ginawa niya. Refuse to receive and sign. Then nagkaroon po ng meeting with Upaw para nga po i-discuss yung tungkol dyan sa kanilang certification. Pero hindi po sila pumunta. Ito, yung Mayo 15, no, may sulat kami sa kanya. Hindi niya pinirmahan. Ayaw niyang pirmahan. Tapos nung tinuloy namin ang meeting with Sir Jerry, ito may attendance po rito, from Upaw, barangay, para makausap nga po siya. Okay. At bukod po dyan, hindi naman po yung demolition. Kasi na-demolish na po siya dati eh. Kailan po to, Kap? Kailan nangyari yung sinasabing demolition? Mga nasa, hindi ako nagkakamali po, mga 3-4 years ago na natanggal siya. Hindi pa si Ma'am Joy ang mayor. Si Mayor Bistik. Ngayon, nakiusap sila na pagbigyan sila na unit kahit lumaban sila sa proyekto para na lang ma-accommodate po.
So, 4 years ago, ano nangyari? May pumunta po sa amin si Sir Jerry po, yung taga-Upaw. Ang sabi niya sa amin, nanay, bibigyan ka namin ng relocation. Yun po ang pinanindigan ko na ibigay po sa amin yung relocation. Kaya hinintay po namin ng mahaba pong After panahon. nung unang demolition. Opo, yun na po ang inano sa amin. So since after nung unang demolition noong 2019 Opo, hanggang ngayon, inaabangan mo pa rin Opo, yung yun ano? po kasi ang pangako sa amin. Hindi pa po ba nagkaroon ng effort na maghanap ng ibang lilipatan, nanay? O wala pa po, basta yung binigay lang po sa akin. Sabi sa akin, hintay-hintay lang daw po yung ano kasi yung relocation namin. Yung sinasabi ni Kapitan na yung pinangalan sa iyo sa Bistekville ay ipinangalan mo sa anak mo. Totoo ba yun? Opo kasi po, senior daw po ako, hindi na daw po sa akin yung pwede. Sino ang nagsabi nun? Yung taga-Upaw po, si Ma'am Giselle. Bakit hindi na pwede kapag Senior ikaw ay daw, senior na daw po ako. Hindi na daw sa akin po pwede yung ilagay ang pangalan. Okay, so sige ganito. Since nangyayari is tinuturo lagi kay Sir Jerry. So kausapin na natin si Sir Jerry Opo. Colorado ng Area Coordinator, Head Housing, Community Development and Resettlement Department ng Quezon City Hall. So magandang umaga po sa inyo, Sir Jerry. Yes, good morning din po. Yes, sir, paliwanag ko lang ano po. Actually, na-meet ko sila, siguro po mga last year lang. Yung sinasabi niya 2019 na nangako ako, wala po akong pinangako ng Okay. 2019 kasi hindi pa po ako area coordinator ng District 3. Nakausap ko yan, nagpunta nga po sila dito sa opisina. Ito nga po, yung kanyang bahay doon nakatabi ng simbahan. Ultimo po kasi yung simbahan medyo kumakapila na sa amin. Kasi nung pong magiba sila, actually, ang dalawa naman ng si Aling Rose po, tsaka yung kanyang hipag, ay mga beneficiary po natin yan sa Bistik Bill 20. Yan po, may mga unit na po yan dyan. Yung nga lang, pinangalan nila sa kanilang mga anak dahil kobo sila po ay maedad na. Pinayagan din po siya, nakahingi po siya ng pahintulot sa simbahan dati. Lumagi pa po sila na magtayo muna ng pansamantala doon sa tabi ng simbahan na yun po yung giniba ngayon na pasamantirahan kasi nga meron siyang dalawang renter dyan, 2 taon na umuupa sa kanya. Kanino po, Sir Jerry? Si Aling Rose, kung po yung mga renter niya sa akin ngayon, pumupunta, humihingi din ng certificate ng allocation. Then sabi ko nga kay Aling Rose, para po tayo matigil na, magiba natin ang bahay mo. Malinis naman yung ating ginagawang housing project diyan sa 20, sa actually po, Community Housing 2, tanggalin na natin yan kasi po may propose na gagawin po yan na multipurpose ng barangay. So sabi ko sa kanya, kausap po, at sinabihan ko po yung aking mga boss na sila ay gusto lang makahingi ng certification na sila po ay isa sa magiging beneficiary ng aming off-city relocation sa Morong. Kasi po sa ngayon, yung off-city relocation natin, sir, under na po, actually, nire-retrap na. Anytime, siguro po by this year or early next year, mabigay na po sa kanila. Ang sinasabi ko nga, yung certification na ibinigay ko sa inyo, katunayan yan na isa kayo sa mga magiging beneficiary. So pumayag po siya. Magbuhat po nung binigay ko sa kanila yung certification, binigyan ko sila ng mga requirements, hindi na po sila bumalik. Wala yung requirements. Kasi po sir, yung certification na sila isa sa magiging beneficiary. Hindi naman po sinabi sa kanila na pagbigay ko ng certification, andyan na yung relocation. Hindi po. So they will undergo yung sinasabing proseso muna bago mabigyan ng sinasabing Opo. relocation. Para po hindi na nga sana magka-problema katulad ng ganito. Ngayon, usapan na naman. Binigyan ko na nga po sila ng certification kahit po sila ay awardee na sa unit natin kasi ayun naman ay off-city sa Morong Rizal po. Tapos, yung mga anak pa nila, sir, kasama pa doon sa Visa Act na gagawin kasi mayroon pa po tayong 2 building dyan na for occupation eh. Ang problema natin, yung mga anak nila kasi kasama rin po doon sa Visa Act. Yung pong tinatawag natin Beneficiary Selection and Arbitration Committee. Apo nakapasa yung mga anak niya, mabibigyan pa rin po sila na isang unit ulit yan. Ang ikinukuhan ko lang, sir, ano ba ang kanilang problema pa? Ay lahat po talaga ibinigay na natin sa kanila. Okay. Sigurado nga ba yung certificate na yun ay mabibigyan ba ako ng Sir Jerry, may pagdududa po siya dun sa Kasi certification. may narinig po ako doon eh. Opo, kausapin po Okay, natin Sir si Jerry. Si Mr. Ramon Asper mismo, na head ng aming departamento at ang assistant head po na si Atty. Jojo Conejero. Opo, ibig Hindi lang po sabihin, ako nakapirma. sure yung slot niya, Sir Jerry. Opo. Nandyan po sila, may kopya sila, pwede nila ipakita po sa inyo. Sir Jerry, medyo constricted tayo dito, no? So kasi ngayon, obviously, wala silang tinitirhan daw.
Pero kasi, ano po bang... Hindi po totoo yun, ma'am. Sige po, kindly guide us, Sir Jerry. Ano bang gagawin natin dito? Si Aling Rose po ay may unit po diyan sa District Bill 20 na ipinangalan niya sa kanyang anak. So, ang usapan po namin, at saka si Aling yung kanyang hipag, diyan po nakatira yan. Hindi po one. Yung pong kanilang, yung sinasabing diniba ngayon, ano po, yung pong tinanggal ng barangay na yan, ayan po talaga ay kasama sa usapan namin ni Mang Aling Rose na pagka daw po siya ay binigyan ng certification na siya ay makakatanggap ng off-city relocation, ay paggigiba daw po niya. Malinaw na malinaw po yan na sinabi niya sa akin, kung naririnig po niya, ayan po yung aming kasunduan, kaya ko po siya binigyan ng certification na magkakaroon siya ng off-city relocation once po na yun ay natapos. Naintindihan niyo ba, Nanay Rosita? Opo yun. Opo, ma'am. Pero wala siyang sinabi sa akin na ganun. Ma'am, lumapit kayo sa bitag at nanghihingi kayo ng tulong. Opo. Kami ay tumawag sa iba't ibang mga agency para maklaro ang inyong sumbong. Unang-una, kami ay bumabalanse kasi medyo nagkakaroon ng sinasabing entitlement dito. Kailangan ko sabihin yun. Bakit? Ang nangyayari, ma'am, kayo ay sinasabi na informal settler. That's the best way I can say it. No? And then meron ka na na-awarda na sinasabing unit ibinigay sa anak mo. Okay, understood. Malaki kayong pamilya. Pero unang-una, ma'am, pagka gobyerno ay nagbigay ng sinasabing housing, hindi ibig sabihin na lahat ng housing pwede niyong hakutin. Unang-una, yung demolish. May karapatan si barangay mag-demolish. Bakit? Unang-una, yung rights. Rights is just rights. Pero kung wala kang mother title, hindi nakapangalan sa iyo lupa, hindi natin masasabi na ayun ay talagang sa iyo. Okay? Pagka yung titulo ng lupa nasa iyo, lahat ng dokumento sa iyo nakapangalan, binili mo yung lupa at giniba ka ng barangay, pwede mo ireklamo at sampahan ng kaso yung sinasabing barangay, pwede pang ipareklamo sa DILG. But, yung kaibahan dito is, ikaw ay naghahanap ng pwesto, ikaw ay naghahanap ng lugar. So, hindi pa dapat kaalang-alang sa ating gobyerno, ay dapat tayo magbigay ng respeto sa kanila. Kasi sila yung magbibigay sa atin ng mga pabahay. Siyempre, alam ko na lumapit kayo sa amin, pero ako ay nagiging balanse. So, kung yung mismong agencies natin ay nakikipag-coordinate at maayos naman sila nakikipag-usap at nag-i-explain, then mas maganda na hayaan natin sila at sundin yung sinasabing proseso. Nakukuha nyo, Nay? Sinabi na ng Sir Jerry, sigurado yun. Basta maitayo lang. Hintayin nyo lang po na maitayo at pwede kayong lumipat doon. Hanggang kailan po yun magtitiis ako doon na halos. Ma'am, isang proseso kasi dadaan pa yan sa bidding and everything para mabigay yung sinasabing unit sa'yo. Unang-una, ma'am, privilege na binibigay ng ating gobyerno para sa atin. Bakit? Nung nakatira ka ba sa sinasabing lupa, ikaw ay nagbabayad ng buwis? Hindi. Pero pinarenta mo pa sa iba. Tama po ba? Sabi na Sir Jerry, nagdala ka pa ng ibang tao doon sa lugar na hindi naman dapat po. Alanganin tayo, nanay, ha? Yung tulong po, ibibigay namin sa inyo. Wala pong problema doon. Sir Jerry, pwede bang magkaroon tayo ng isa pang one last meeting with them, with Kapitan, kung sino pa pong pwedeng authority na makapag-explain kay nanay kung ano po yung sitwasyon at saka kung ano po yung mangyayari doon sa Morong Rizal, sir? Pwede po tayo dito sa opisina, ma'am, kung gusto ninyo, o kaya sa barangay. Okay, na so okay yun, Sir Jerry, no? Asahan namin na mag-i-agaran aksyon ninyo dyan kay ma'am. Sigasuhin nyo na lang yung nagiging problema nito sa lugar. Yes, But, okay, sir, do it in a balanced way. Ayoko na may pinapanigan, nagiging bias. Opo. Gusto ko lang naman kung ano yung nagiging proseso ng ating gobyerno, yun ang ating sundin. Yes, No, I sir. want it Okay to po. be fair and square. Ayoko na may nalalamangan dito. Yun lang naman ang aming Yes, sir. hiling. Okay po. Okay, so maraming salamat, Sir Jerry. So maraming salamat, Kap, dun sa inyong side. So ganito na yun, mag-uusap tayo ulit sa baba mamaya, pero sana naman naging clear sa inyong dalawa kung ano yung gusto namin mangyari ngayong araw. Hinggit sa sumbungan, investigahan anumang reklamo na susolusyon at aaksyonan. Ito ang nag-iisang pambansang sumbungan, tulong at serbisyong may tatak bitag, ilalaban ka at di kiiwan. Sa ngalan ni Ben Bitag, ako si Carl Tulfo at ito ang hashtag Ibawitag Mo.